So, ang mensahe po ay tungkol sa isang ama, sapagkat ang dapat na pagtatagumpay ng isang ama ay una ay sa pamilya. At kung ating titingnan po ang buhay, nakikita po natin kung paano nakaligtaan ang pamilya ng maraming mga ama. Inuna nila ay ang mga material na bagay at nakaligtaan nila ang pinakatampok at pinakamahalaga. Basta laging tatandaan po natin, first thing first. Ang dapat maging una ay yung dapat na una. Hindi ho pwedeng gawin yung pangalawa. Kailangan pong laging ang una ay yung una. Kaya nga po, God the Father as Father of all, and you, me, as a father to our children. At kung titingnan po natin, wala tayong pagtutularan at wala tayong pagkukunan ng kalakasan kundi tanging sa Diyos Ama. As Father, we are the head of our family. As Father, we are the leader in our family. And as Father, we are the ruler in our family. And as Father, we have to be an influence to our children. Kaya nga po ating unawain, ang gawain ng isang ama is to be an influence for good. Influence for good. Wala pong pwedeng ipalit sa pagiging isang mapagmahal at mapagkalinga na ama. Ang lakas po ng mga anak ay nandun po sa pagkakita sa isang ama, sa kanilang paninindigan ng pagkaama. Kaya po maraming dysfunctional families dahil hindi alam nung mga magulang kung paano nila aarugain at pangangasiwaan ang kanilang sambahayan. So tayo po'y narito hindi para sisihin ang mga nabigo sa kanilang pagkaama. Tayo po'y naririto to reflect. Sapagkat tandaan po natin kung nabigo man ang ating mga ninuno, huwag po natin kalilimutan, ikaw ay may bagong pamilyang itinataguyod. Matuto tayo sa nakaraan, pero magsimula tayo ng panibago sa ating pagiging ama. Kaya nga po ating kilalaning mahalagang-mahalaga, ano po ba ang gawain ng isang ama? Pero bago po ang lahat, sa Matthew 6, verse 13. Matthew 6:13. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. So, nagtapos po ang model prayer doon po sa pangungusap, for thine is the kingdom, for thine is the power, and for thine is the glory. At kung titingnan po natin ang napakahalagang katungkulan nating lahat, hindi lamang ng isang ama, lahat po ng tao, ang kanyang katungkulan ay magsisiruin po sa pinakatampo. To give glory to God. Kaya nga, kailangan wag pong bababa yung ating setting ng ating adhikain. We have to focus and we have to set on this one thing na gusto ng Diyos. He want to receive glory. He has the glory, but He want that us will
understand the glory that He desires. At kailangan pong ibigay natin yung kanyang karangalan. Kailangan ibigay po natin yung kanyang kaluwalhatian. The glory of the manufacturer of one brand of television is that brand is number one in the field of business. Yun po ay karangalan ng isang manufacturer na yung kanilang nilikha na telebisyon at makikita mo ang mga branded na TV. Ang lahat po ng puwersa ng korporasyon ay nakatuon dun sa telebisyon para ma-maintain yung kanilang number one status para yung kanilang telebisyon ay ikarangal ng mga may-ari ng brand na yun. So pansinin po natin, kung iniingatan ng isang manufacturer yung kanilang branded TV, higit po sa lahat, gusto ng Diyos na maparangalan siya dahil siya ay Diyos na mahusay sa pagkalikha. Amen po ba? Kaya nga atin pong unawain, ang pagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay alamin mo kung ano ang gusto ng Diyos. At gawin natin kung ano ang ibig ng Diyos at doon sa ating pagsasakatuparan, doon sa nais ng Diyos, doon po ang Diyos naluluwalhati. Kaya kung titingnan po natin, ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay, pag in-spell mo po ito, to give God the glory, it is spelled this way, O-B-E-D-I-E-N-C-E. This is the spelling of giving God the glory. How shall we give God the glory? Through obedience. Amen po ba? And what shall we obey? Kaya kailangan pag-aralan po natin ang kanyang salita para maunawaan natin kung ano yung ating susundin. Sapagkat dun lamang sa pagsunod, dun lamang po may mahusay na pag-aangat na gagawin sa atin ng Diyos. If you be willing and obedient, you shall partake the best of the land. Kaya nga po ating unawain, nakaugnay po ang ating pagtatagumpay. Nakaugnay po yung atin pong mahusay na pamumuhay dun po sa pagkamasunurin. So we have to zero in and we have to focus on our desire to always obey Him. Kailangan siya po ang lagi nating susundin. Kaya nga po, ating unawain, for thine is the kingdom, for thine is the power, for thine is the glory,